Bago po magkaroon ng hearing mga Lodi, alam ko po September pa po yata babasahin itong pagdinig kay Tatay Duterte, pansamantala daw po muna siyang makakalaya. At sigurado po kung hindi na naman matutuwa ang mga ayaw pong mapalaya si Tatay Duterte. Alam naman po natin mga Lodi na ang abogado po ni Tatay Duterte na si Kaufman naghain po ng request noong June 12. Nicholas Kaufman said the government of undisclosed country has expressed its willingness to receive Duterte and to its territory. Ibig sabihin mga Lodi, meron daw pong handang kumupkop kay Tatay Duterte na country habang po'y pansamantala siyang makakalaya. Ang masakit lang dito para sa akin mga Lodi, isa pong negative dahil nga po imbis na sa Pilipinas kadalhin sa sarili mong bansa, parang pinapalabas pa nila na sobrang sama po ni Tatay Duterte dito po sa binibintang na kasalanan sa kanya. Ang tanong ko lang mga Lodi, no, bakit hindi po masyadong matunog tong balitang ito dito sa ating bansa? Parang wala po ako nakikita sa mainstream media na ibinalita po itong na to. Kung meron na mga Lodi, pa-comment nyo na lang po yung link dito po sa comment section. Uulitin ko mga Lodi, ito po yung isang good news. Kahit ito'y pansamantalang kalayaan lang po, at least mababawasan po ang stress na nadadanasan po ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Abang-abangan po natin ang muling paglaya ng ating dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay po ang Pilipinas! Yo, what's up mga Lods? It's me, FF TV. Welcome back po sa ating channel. Napanood nyo na po ba sa mainstream media itong magandang balita? Ito nga po si Tatay Duterte, ipapalayain na daw po mga idol. Ito po ang nakita nating balita kahapon po, breaking news, Philippine Star. At sigurado po kung hindi na naman matutuwa ang mga ayaw pong mapalaya si Tatay Duterte. So, ito nga po yung nakita nating balita, ipapakita ko lang po sa inyo. Galing po ng Philippine Star, akala ko po talaga fake news lang. Pero nung tiningnan ko po ang kanilang page mga Lodi, ito nga po yung 10 million followers ang kanilang page. So, ibig sabihin nito mga idol, na hindi po ito fake news. O, ito mga Lodi, sabi po dito, breaking, former President Rodrigo Duterte seek interim release from detention to undisclosed country. Alam naman po natin mga Lodi na ang abogado po ni Tatay Duterte na si Kaufman naghain po ng request noong June 12. Nicholas Kaufman said the government of undisclosed country has expressed its willingness to receive Duterte and to its territory. Ibig sabihin mga Lodi, meron daw pong handang kumupkop kay Tatay Duterte na country habang po'y pansamantala siyang makakalaya. Kung dito pa sa atin mga Lodi, ang inaakusahan nagkaroon po ng piyansa. Parang ganito po ang mangyayari kay Tatay Duterte. Sabi pa po dito mga Lodi, Mr. Duterte is not a flight risk and custody is not necessary ensure appearance before the court. The filing read. Bago po magkaroon ng hearing mga Lodi, alam ko po September pa po yata babasahin itong pagdinig kay Tatay Duterte, pansamantala daw po muna siyang makakalaya. Sabi pa po dito, accordingly, there is more than good reason to believe that Mr. Duterte would not embarrass his host and the hospitality afforded him by violating the terms of his release. Dagdag pa dito mga idol. The undisclosed country is state party to the Rome Statute, the treaty that established the ICC. Ayan mga Lodi, kumbaga ang may hawak din po sa lugar na ito ang paglilipatan ni Tatay Duterte ang ICC din po mga Lodi. The defense claimed that Duterte will not continue to commit crimes should his request interim release be granted, saying he will be residing well outside the geographic scope of the alleged crime referring to the Philippines. So bali mga Lodi, hindi po siya maaaring dito sa Pilipinas dalhin dahil nga po ang kinakaso po sa kanya about crime against humanity. Kaya nga po mga Lodi, ito nga pong ibang lugar daw po na hawak po ng ICC ang tatanggap po ako po kay Tatay Duterte. Pero para sa akin mga Lodi, goods na po yan. Kahit yan po ang kinalabasan ng kanyang pansamantalang paglaya. Dahil mga Lodi, hindi na po siya mahihirapan dun po sa kung saan man siya nakalagay dyan po sa The Hague, Netherlands. Ang basakit lang dito para sa akin mga Lodi, isa pong negative dahil nga po imbis na sa Pilipinas kadalhin sa sarili mong bansa, parang pinapalabas pa nila na sobrang sama po ni Tatay Duterte dito po sa binibintang na kasalanan sa kanya. Ibig ko lang sabihin mga Lodi, kahit wala ka namang ginawang ganon, yan po ang pinapalabas nitong ICC sa kanya o kung sino man po nagsampa nitong kaso na ito about the crime against humanity dito po kay Tatay Duterte. Diba? Kahit wala pa naman po napapatunayan na ganon, pero ang pinapalabas nila na ito nga po si Tatay Duterte napaka-delikadong tao.
Kahit na nagpakita na po ng napakaraming suporta ang ating mga kababayang OFW dyan po sa The Hague, Netherlands, sa buong mundo na nagpakita po ng suporta ang ating mga kababayan, ganun pa rin po mga Lodi. Pinapalabas pa rin po nila na ganun kasama si Tatay Duterte. Napakamanhid naman itong ICC, no? Kahit nakikita na nila na ito si Tatay Duterte, napakabuting tao, landslide po dito sa amin sa Davao City bilang mayor, wala pa rin po silang kusa na pakawalan si Tatay Duterte, no? Dahil dyan pala makikita mo na kung masama talagang tao o hindi. Anak na tinapay naman, oo. Uulitin ko mga Lodi. Ito po isang good news. Kahit ito'y pansamantalang kalayaan lang po, at least mababawasan po ang stress na nadadanasan po ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Makakain niya na po yung mga gusto niya at mas madali na po siyang puntahan ng kung sino man pong gustong bumisita sa kanya. Ang tanong ko lang mga Lodi, no, bakit hindi po masyadong matunog tong balitang ito dito sa ating bansa? Parang wala po ako nakikita sa mainstream media na ibinalita po itong ito. Kung meron na mga Lodi, pa-comment nyo na lang po yung link dito po sa comment section para malaman po natin kung sakto po ba talaga ang balitang binahagi po ng Philippine Star mga idol. Kung inaakala po ng mga tao na ayaw po sa Duterte, magwawagi po sila ng ganun-ganun na lang sa kanilang masamang binalak o ginawa dito po sa pamilya Duterte, nagkakamali kayo. Dahil kung iisipin po natin mga Lodi, sobrang layo po ng ating justice system dito sa bansa kumpara po sa ibang lugar. Kung gugustuhin ba po nila na i-detain na si Tatay Duterte dyan po ng napakatagal kagaya po na ginawa kay De Lima, malabo po mangyari yan. Dahil nga po, sinusunod po ng maayos ang constitution o ng batas ng ibang lugar ang kanilang ginagawang tungkulin mga Lodi. Hindi po kagaya dito na kagaya po na ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Kapag gusto nila, gusto talaga nila at mangyayari po sa isang utos lang po ng nasa taas. Pero dito po mga Lodi, nung nag-request po ang abogado ni Tatay Duterte, tiningnan po agad kung po pwede po ba o hindi. At ito nga po mga Lodi, sa tingin ko, pansamantalang makakalaya na si Tatay Duterte. Pero yun nga lang mga Lodi, hindi po sa sarili niyang bansa ang kanyang patutunguhan. Para sa akin, okay na rin yan mga Lodi. Para maging safe po si Tatay Duterte, alam naman po natin mga Lodi, kung ano po yung nangyari kay Ninoy Aquino. Yan po din ang kinakatakot sa tingin ko ng anak ni Tatay Duterte. Baka pag pinauwi siya dito, alam nyo na. Dahil isa nga pong banta, si Tatay Duterte sa 2028. Alam naman po nating napakalakas po talaga ng karisma ni Tatay Duterte. Kaya po, mas pabor na po ko kung saan man po siyang dalhin, maliban na lang po dito sa Pilipinas. So yan lang po muna ang aking ibabahaging balita sa inyo mga Lodi. Sana po agad-agaran po magkatotoo po itong binalita ng Philippine Star at sa tulong po ng kanyang abogado. Salute po. Maraming salamat din po sa abogado ni Tatay Duterte na sobrang nagpupursige po na magawin ang lahat para lang po makalaya ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Stay safe mga Lods. Abang-abangan po natin ang muling paglaya ng ating dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay po ang Pilipinas. Duterte pa rin.